Family Planning Month, ating pag-uusapan kasama si Director Lolito Tacardon, ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Mia, at kay Yusek Edu at sa lahat po ng sumusubaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Okay, ngayong Family Planning Month, Sir, ano po ang paalala o gusto nyong i-highlight sa kahalagahan ng pagpaplano po ng pamilya? Po kada Agosto po ng taon ay pinagdiriwang po natin ang National Family Planning Month, at sa 2024 this year, ang ating pong tema ay ang pamilyang planado ay panalo, no? At hinihikayat natin na mag-usap ang mag-asawa upang patuloy silang mag-practice ng family planning. Ang binibigyang din po natin ngayon ay ang kahalagahan, patuloy na kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya doon sa kanilang pag-aspire or pag-achieve ng kanilang aspiration upang guminhawa, lalo na sa bumubuo pa lamang ng kanilang pamilya. At iniikayat din natin ang mga kalalakihan, lalo na din na makibahagi doon sa usapin ng mga pagpaplano ng pamilya. Kaya tayo po katuwang natin ang mga iba't ibang ahensya, ang Department of Health, ang Commission on Population Development at mga local government units ay nagsasagawan mga iba't ibang information and education activities para ma-raise yung public awareness sa kahalagahan ng pagplano ng pamilya, at patuloy na tumaas na yung mga sectors na tinatawag po natin on family planning. At syempre mahalaga din po dito yung role ng mga local government units sa patuloy na pagbibigay ng mga serbisyo at impormasyon on family planning. Alright, Director Lolito, nabanggit niyo po ang increased awareness, public awareness. So, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari po ba kayong magbahagi ng ilan sa mga paraan ng family planning na maaring magamit o magawa ng isang pamilyang Pilipino? Opo, ang gobyerno po ay nag-o-offer po ng, I think, very wide range of family planning methods na tinatawag natin. Meron po tayong mga natural na pamamaraan, at yan po yung mga tinatawag nating fertility-based awareness, o yung nakapase sa kalaman nila kung kailan sila fertile. Meron din po tayong mga artificial, at among these are yung mga tinatawag nating short-acting methods, katulad po ng pills and condoms. At meron naman po tayong long-acting methods, yan po yung mga IUD and mga subdermal implants. At meron naman po mga permanent methods na tinatawag natin, at yan po yung mga bilateral tubal ligation and vasectomy sa mga kalalakihan. Sir, gaano po kahalaga ang partisipasyon ng komunidad sa family planning, at ano din po ang role ng lokal na pamahalaan para po dito? Opo, katulad ng banggit ko kanina, yung kahalagahan po ng family planning ay iba't ibang level, At sa individual level, ang pinaka-direct benefits niyan, siyempre mapipigilan po natin yung risky pregnancies sa mga kababaihan, and as a result na avert natin yung mga maternal deaths, kung planned yung kanilang mga pabuntis at malusog na bibigyan ng tamang maternal health services. At syempre yung mga ipinapanganak na plano ay mas nagiging malusog sila. At sa pamilya po, syempre kapag ang mga mag-asawa at yung nanay at saka tatay ay nakaya ng magplano ng pamilya, they have greater chance to provide for the needs of the members of their family, like health, education, at saka mga ito pang serbisyo upang ma-develop ng gusto at maging produktibong mamamayan yung kanilang anak. And as such, kung makaya yon ng pamilya, ang buong pamilya po ay makakapag-contribute po sa lipunan via their productivity at yung kanilang participation sa pagunlad ng komunidad, lalo na in terms of nation building doon sa kanilang mga respective locality. So meron po siyang continuous impact up to the macro level, or tinatag natin sa nation natin. At sa pagsulong po nito, base po sa local government code,
ang mga local government units po ang may pangunahing responsibilidad as part of the welfare services na kanilang dapat ay ibigay yung mga serbisyo on family planning. So kaya mahalaga po no, na lalo na doon sa ating pulisiya on the devolution policy, ina-highlight natin at binibigyan natin din ng mga training, ng suporta ang mga local government units para mas lalo pa nilang ma-improve yung kanilang kakayahang may hatid yung mga serbisyong pang family planning. Right, sir. Ano-ano po bang aktibidad ang inyong inihanda para sa Family Planning Month ngayong taon? Opo, since ang ating pong objective is may palaganap po at ma-raise po yung awareness, no? Isa ang media sa mga channel po natin ng pag-raise ng awareness, katulad po nito, no? Kaya nagpapasalamat po kami sa pagkakataong siwalat yung kahalaga ng family planning through your program, and syempre other mga media outlets, and also yung kahalagaan din especially nowadays nung social na media or mga online na platforms na ginagamit rin natin para magsulong ng mga impormasyon patungkol sa kahalagaan ng pagplaplano ng pamilya. At meron din mga interpersonal activities po tayo katulad ng mga symposiums at saka mga pag-uusap na sinasagawa ng mga local government units, lalo na sa mga stakeholders at saka mga end beneficiaries. And most important of all ay yung pong mga pagbibigay ng mga serbisyo sa mga kanayunan, sa mga lalo na sa mga liblib na lugar through yung mga family planning caravans na ginagawa ng mga local government units. So yun po yung mga sa ilan ng mga ginagawa po natin upang sulong po natin yung mensahe po ng Family Planning Month this year. Director, may mga hakbang din po ba o programa ang Commission on Population and Development para sa mga single at teenage mothers, at papaano po natin sila sinusuportahan? Opo, yung mga ang family planning po actually is hindi lamang sa mga mag-asawa na, but may bahagi ito na pagpa-prepare sa mga gustong mag-asawa, so that would mean i-covered po yung mga single, and then in fact yung ating mga comprehensive sexuality education, for example, kasama din po diyan yung pagiging responsable sa kanilang sexualidad, lalo na if they are really planning doon sa pagbuo ng pamilya. At kaya po tayo merong programa sa local government units na tinatawag natin mga pre-marriage orientation and counseling para mabigyan sila ng tamang impormasyon sa mga nagbabalak magbuo ng pamilya or mga would-be couples na tinatawag natin. Doon naman po sa pagpigil ng maagang pagbubuntes sa mga kabataan, which is becoming actually a very alarming issue dahil mas bumabata po yung mga nanganganak ng mga adolescents. Just recently lang po pinatingkad po ng Office of the President yung pag-implement po ng Executive Order number 141 series of 2021 na nagsasabi na ikinukonsidera natin yung na national priority yung pag-adapt ng mga iba't ibang mechanisms and strategies sa pag-address ng root causes of adolescent pregnancy, at naatasan po ang Commission on Population Development na magsulong po nito. Kaya po pursuant to that, we were able to convene yung mga iba't ibang ahensya po na may kinalaman doon sa paglutas ng adolescent pregnancy. At meron po tayong mga key areas na nakita para masolusyonan po ito. Isa is yung intensified promotion po ng comprehensive sexuality education sa schools at sa komunidad, at hindi lamang po sa mga kabataan but also sa mga significant others katulad ng mga nanay, mga magulang at saka mga service providers at lahat ng adults na may impluwensya sa sexual behavior of young people. And yung pagpapatingkad din po ng services natin na lalo na sa access sa mga reproductive health services, and also yung pag-address po ng actually nabanggit po kanina ni Sex CWC, yung pagpapatingkad po ng mga mekanismo to prevent sexual abuse, and lastly po pag-promote po ng pag-address ng socio-economic dimension of adolescent pregnancy, at saka yung pag-promote ng youth participation in development, lalong-lalo na doon sa mga programa ng mga sanggunyang kabataan. Alright, Director Lolito, bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa pagpaplano ng pamilya.
Opo, hinahikayat po ulit natin ng mga mag-asawa at nagplaplanong magbuo ng pamilya na ugaliing planuhin ang plano ng pamilya at siguraduhin natin yung ating kakayahan na maibigay yung mga pangangailangan ng ating magiging anak at mabigyan sila eventually ng magandang buhay. Marami po mga impormasyon at services na binibigay po ang mga local government units natin, kaya sa mga interesado po, kayo po ay magtungo sa mga iba't ibang health facilities or sa mga hospitals para po maka-access ng mga family planning information and services. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito Tacardon, ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Maraming salamat din po.